Magandang araw na muli mga boss. Ganito ba yung sasakyan nyo? At manipis na yung brake pad nya. Tapos pag nagpreno kayo, nakakarinig kayo ng sipol dito sa harapan. Una, gamit ka ng flat screw. Sikwatin mo itong center cap. At pag natanggal mo na yan, syempre naman bago mo tanggalin itong gulong, dapat naka-jack yan. Nakaangat itong gulong mo. Tapos gamit ka ng tie wrench mo. O kaya kung meron ka namang impact wrench, yan ang gamitin mo para matanggal mo yung mga nut dito sa gulong. At dahil nga sa natanggal ko na itong mga nut, pwede mo na ngayon tanggalin itong gulong mo. Tsaka mo ngayon pihitin itong manibela mo pa kanan. Para pag tinanggal mo itong brake caliper mo, hindi ka mahirapan, hindi siya masikip. O diba nakabuka siya diba nakalabas. O pwede mo na ngayon gamitan ng socket wrench na number 12 itong 2 bolt dito sa brake caliper. Pag naluwagan mo yan mga boss, yung 2 bolt na number 12, pwede mo na ngayon tanggalin yung 2 bolt na yan. Tsaka mo ngayon iangat itong brake caliper. At kung mapapansin nyo yung brake pad ni customer mga boss, grabe na yung nipis niya. Tatanggalin ko yan mga boss, tingnan nyo para makita nyo kung gaano siya kanipis. Tingnan nyo, grabe nipis Tingnan nyo na ano na nga, yung nauka na yung brake pad niya sa sobrang nipis Dito sa kabila, hindi pa naman siya sobrang nipis pero ganoon na rin, palitin na. At tingnan nyo itong brake pad mga boss, natungkab na. Dahil nga sa sobrang nipis ng brake pad, kaya natanggal na yan sa pagkakadikit. Nagkaroon na kasi siya ng biyak-biyak mga boss, kaya ganyan ang nangyari. Tingnan nyo itong isang brake pad niya mga boss, diba? Meron siya mga bitak-bitak na. Kaya pag nagtagal pa yung mga boss, mangyayari yan, matatanggal na yung lining yan, masisira naman itong rotor disc dahil bakal na yung tatama dyan. Kaya lang, experience ko dyan mga boss, kapag inaabot ka ng ganyang kanipis na brake pad, yung rotor disc mo, medyo lumalalim yan. Kaya hindi rin maganda na pag nagpalit ka ng brake pad mo, ganyan na siya kanipis kasi apektado rin yan yung rotor disc mo. At dahil sa wala naman ako nakita kakaiba dito sa rotor disc mga boss, kung makikita nyo, niliha ko na lang yan para yung mga kalawang na kumapit yan matanggal. Tapos gagamitan ko ng brake cleaner yan mga boss para siguradong malinis itong rotor disc nya pag inlagay ko na yung 2 bagong brake pad. At pagkatapos kong ma-sprayan niya ng brake cleaner mga boss, gagamit ako dyan ng malinis na basahan, pupunasan ko itong rotor disc para siguradong mas makinis siya. Dahil nga sa okay na ito mga boss, malinis na. Pwede ko na ngayon ilagay itong isang brake pad niya. Yan ang unahin ko mga boss, yung nandito sa loob na brake pad. Sa paglagay ng brake pad mga boss, madali lang niya. Nakita nyo naman diba? May guide. Ipapasok nyo lang itong brake pad dito sa brake caliper holder. Tapos ilapat nyo lang, okay na. Kaya lang mga boss, dahil nga sa nakalabas itong piston, isang brake pad lang muna ang ilalagay ko dyan. Dahil nga sa pag inilagay mo yung 2 brake pad agad, hindi mo mailalagay itong brake caliper. Kaya ang gagawin ko dyan, ilagay ko muna itong brake caliper, tapos ilagay ko yung 2 bolt dyan na number 12. Kailangan mga boss, maipasok ko muna yung 2 piston dito sa brake caliper para mailagay ko yung isang brake pad pa. Kung makikita nyo mga boss, tinuro ko diba, halos dikit itong brake caliper nya dito sa rotor disc. Kaya ang gagamit ko dyan, gagamit ako dyan ng flat screw. Dapat mga boss, yung matigas na flat screw gaya nitong ginagamit ko, pinansisinsil ko yung mga boss, kaya matigas talaga yan. Ikinulso ko yan sa rotor disc mga boss, tsaka ako ngayon hinihila itong brake caliper, para yung piston pumasok dito sa brake caliper housing nya. Dahil medyo pumasok na yung piston mga boss, dito na ako sa ibabaw ng brake caliper sisikwat. Ikinalso ko itong screwdriver ko dito sa rotor disc, tsaka ako ngayon hinila itong brake caliper para yung piston yan pumasok dito sa brake caliper housing nya. Pag okay na, lipat ko naman itong flat screw ko dito sa isa pang butas. Ganon din mga boss, hihilahin ko ulit itong brake caliper nya para pumasok ng tuluyan yung 2 piston dito sa loob ng brake caliper housing. At dahil nga sa okay na yan, pumasok na yung 2 piston dito sa housing nya, tinanggal ko na yung 2 bolt na number 12, tsaka ako ngayon inangat itong brake caliper. At ito na mga boss, yung pangalawang brake pad na ilalagay ko. Sa pagkabit naman yan mga boss, madali lang. Nakita nyo yung tinuro ng daliri ko, diba? Ipasok nyo yan dyan sa pinaka-guide nya ng brake pad. Tapos sa taas, ganun din. Ayan naka-guide na yan Bali pag naitapat nyo yan, ang gagawin nyo, tutulak nyo na lang diba? Salpak na, napakadali lang. Tapos pag okay na yung pagkakalapat nyo ng 2 brake pad, pwede mo na ngayong ilagay itong brake caliper mo. At dapat i-check nyo itong sliding pin nya. Ayan mga boss, iikot-ikot ko. Dapat maluwag yan mga boss Pag stack up yan, kalasin nyo yan. Tsaka nyo ngayon linisan, tapos lagyan nyo ng grasa. Sa akin kasi mga boss, hindi ko basta-basta ginagalaw yan. Unang-una, magandang klase yung grasa nyan. Pero pag stack up yan, o kaya meron siyang problema, umiingay, nililinis ko yan mga boss, kinakalas ko yan. At nakita nyo naman mga boss na ipakapit ko na dito sa thread nya itong 2 bolt na number 12 dito sa brake caliper. Ipa-final ko na yung higpit dyan mga boss. Dapat
Siguraduhin nyo na maayos yung pagkakahigpit nyo ng 2 bolt dito sa brake caliper. Nakita nyo naman mga boss, di ba? Pinalo ko pa ng ball hammer yan para sigurado kong mahigpit itong 2 bolt dito sa brake caliper. At pag okay na yan mga boss, wala ka nang nakalimutang higpitan, pwede mo na ngayong ilagay itong gulong. Pag inilagay mo naman itong gulong mga boss, tapos inilagay mo yung mga nut niyan, siguraduhin mo naman na naipakapit mo ng maayos yung mga nut mo dito sa stud bolt para sigurado ka na pag inimpak mo yan, hindi siya malustred. Yung center cap naman, madali lang yan mga boss, may guide naman yan, itapat nyo lang tapos itulak nyo, maglalak na yan. At dahil okay na ako dyan, lilipat naman ako dito sa kabilang side ng gulong mga boss. Ipakita ko na rin sa inyo yan kung paano ko siya papalitan ng brake pad. Same procedure mga boss, gamit ka ng flat screw, sikwatin mo itong center cap nya. At pag natanggal mo na yan, gumamit ka na ngayon ng impact wrench mo o kaya tie wrench mo para matanggal mo itong mga nut dito sa gulong. Pag natanggal mo naman na itong mga nut dito sa gulong mga boss, hihilahin mo na lang yan palabas eh. At para hindi ka mahirapan, pag gagawin mo itong preno mo dito sa harapan mga boss, ipihit mo itong manibela pakaliwa naman. Tapos gamit ka ulit dyan ng socket wrench sa number 12. Luwagan mo itong mga bolt dito sa brake caliper. At pag maluwag na yan, tanggalin mo na. Tsaka mo ngayon iangat na itong brake caliper mo. At dahil wala nang abala, pwede mo na ngayon tanggalin itong 2 brake pad nya para mapalitan mo na yan ng bago. At kung makikita nyo mga boss, maninipis na talaga itong mga brake pad ni customer. Dire-diretso na tayo mga boss, gamit ako ng lihahin ko na itong rotor disc ni customer para yung mga kumapit na kalawang dyan matanggal at kung meron mong magaspang, mapakinis. At after ko maliha itong rotor disc ni customer, gagamit ako dyan ng brake cleaner. Gaya nga ng sinabi ko, kung meron mga kumapit na malagkit dyan o kaya yung mga chemical, matatanggal yan dito sa brake cleaner. Pag okay na, gagamit ako dyan ng malinis na basahan. Pupunasan ko itong rotor disc para matanggal yung marka ng dumi at kuminis siya. At dahil sa malinis na itong rotor disc mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong isa munang brake pad. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, sa paglagay ng brake pad, madali lang yan. May guide naman yan mga boss eh. Ipapasok nyo lang itong brake pad nyo dito sa guide nya, dito sa brake caliper holder. Ayan o, yung tinuturo ko. Pag na-shoot nyo na siya dyan sa baba, dito sa taas mga boss, ganun din, ipapasok nyo rin siya. Medyo masikip lang yan sa pagpasok dito sa brake pad clip, pero idiin nyo lang mga boss. Tingnan nyo, o diba? Pag tulak mo, pasok na. At i-check nyo itong sliding pin bolt nya, diba? Dapat gumagalaw yan mga boss. Yan o, dapat ganyan. At dahil sa okay naman itong sliding pin bolt ni customer, ipakita ko muna sa inyo na pag nilagay ko itong brake pad, kung ano mangyayari kung sakaling ilalagay ko agad itong brake caliper. Tingnan nyo mga boss, Kung makikita nyo, itinuturo ng daliri ko itong 2 piston dito sa brake caliper. Nakalabas yan kasi mga boss di ba? Kaya hindi mo maipapasok itong brake caliper dito sa brake holder nya. Kaya tanggalin mo muna yung isang brake pad mga boss. Dapat isa lang muna ang ilagay mo. Tapos ilagay mo muna itong brake caliper. Tsaka mo ilagay yung 2 bolt niyan na number 12. Tapos gamit ka kayo ng flat screw. Itukod mo yan dito sa rotor disc mo. Tsaka mo hilahin itong brake caliper mo papunta sa'yo mga boss. Mapapansin mo yung piston dito sa loob ng brake caliper mo. Papasok yan sa loob ng housing niya. Tapos ilipat mo itong flat screw mo sa taas na butas. Ganon din mga boss. Hilahin mo ulit itong brake caliper mo para pumasok yung piston sa housing niya. At pag okay na, pwede mo nang tanggalin yung 2 bolt na number 12 dito sa brake caliper. Tsaka mo ngayon iangat itong brake caliper mo at syempre pwede mo na ngayon ilagay itong bagong brake pad na isa pa. Siguro naman mga boss, dahil sa paulit-ulit kong itinuturo sa inyo kung paano ilagay itong brake pad at kung ganito yung sasakyan nyo, basic na lang sa inyo yan mga boss kung kayo ang gagawa. Bukod sa nakatipid na kayo, hindi pa kayo napagastos ng malaki. At higit sa lahat mga boss, na-exercise na kayo, natuto pa kayo. Dahil nga sa okay na ito mga boss, nakita nyo naman, inilagay ko na itong brake caliper ni customer. Tapos yung 2 bolt na number 12, ipinakapit ko na yan dito sa thread nya. Tsaka ako ngayon ginamitan ng box wrench sa number 12 at hinigpitan. Paalala ko lang sa inyo mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit mo ng mga bolt dito sa brake caliper. Hindi kasi pwedeng maluwag yan. Pwede kayong maaksidente pag bumitaw itong brake caliper nyo. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Gaya ng dati mga boss, pag inilagay nyo itong gulong, yung mga nut nyan, siguraduhin yung maayos din ang pagkakahigpit nyo. At pag okay na, huwag nyo kalimutang ilagay yung pinaka-center cap nya dito sa gulong mga boss. Karamihan kasi sa mga customer, yan ang nakakalimutan, yung center cap. Kahit ako mga boss, minsan nakakalimutan ko rin ilagay yung center cap ng gulong. At dahil okay na nga itong sasakyan ni customer, syempre, i-check mo yung brake fluid niyan. Actually mga boss, binawasan ko na yung brake fluid nito dito sa reservoir niya.
Kasi nga mga boss, pag itinulak mo itong piston dito sa brake caliper at puno ng brake fluid itong reservoir mo, aapaw yan. Kaya kung magpapalit kayo ng brake pad at puno itong reservoir ng brake fluid nyo, bawasan nyo muna mga boss para hindi na siya umapaw. Tapos ipa-start nyo itong makina nyo mga boss, tsaka nyo ngayon ipump yung brake pedal nyo. At pag naging normal na yung taas ng brake pedal nyo, okay na yan mga boss. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari lang naman, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat.